We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Pangahablot ng lalaking sakay ng motorsiklo sa cellphone ng estudyante na hulikam. Pagsalpok ng truck sa isang rider sa pool sa CCTV. Bagyong Aghon, posibleng unang bagyo sa Pilipinas ngayong 2024. Latest track nito, alamin. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! At Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Kilalanin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag male maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Bagyong Aghon, posibleng mabuo at maging unang bagyo sa bansa ngayong 2024. Ang latest track ng LPA, alamin sa pagtutok live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, easterlies nga ang umiiral na weather system sa ating bansa kaya nararanasan itong maalinsangang panahon. Pero ayon na rin sa pag-asa, normal na merong mabuong bagyo sa gitna nga ng mainit na panahon. Mga kapuso, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na binabantay ng pag-asa. Huling nakitang nasabing LPA sa layong 870 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sabi ng pag-asa, inaasahang lalapit yan sa may Eastern Visayas o Bicol region. Maaari rin itong lumakas at maging bagyo bukas at tatawaging bagyong Aghon, ang magiging unang bagyo sa PAR ngayong 2024. Unti-unti nang mararamdaman ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Caraga at Eastern Visayas dahil sa mga kaulapan ng LPA. Posible ring magdala ng mainit na panahon at tsansa ng ulan sa iba pang lugar. Sa datos ng Metro Weather, may tsansang umulan sa Ilocos Provinces, Abra, La Union at Cagayan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa thunderstorms. Chris, ipakita lang natin itong sitwasyon nga ng mga sakahan dito sa Mangaldan, Pangasinan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Lanas. Actually, papunta pa lang dito, napansin na natin, Chris, na marami ng mga sakahan itong naararo ng mga magsasaka. Kung makikita nyo, yung ilan na sakahan dito meron ng patubig. Pero ayon na rin sa mga farmers, itong mga patubig na ito galing daw sa irigasyon. As of May daw, this month of May, ay inumpisahan na rin ng mga farmers itong ang pag-aararo ng kanilang mga sakahan in time na rin para nga sa pagtatanim ng kanilang mga palay. Kasama natin ngayon ang isa sa mga masisipag na magsasaka dito sa Mangaldan, Pangasinan, si Sir Rody Ogoy, na napansin din natin kanina nagbabantay sa kanyang mga sakahan. Sir, kung tutuusin, sabi nyo nga, ito yung unang pagkakataon na magtatanim kayo ng palay ngayong taon. Oo. Kasi ngayon, kaming lahat ng mga farmers, kasi nagpa-meeting ang LGU sa barangay namin, sa Lanas. Tinatanong namin ang binhi, sabi nila, next week pa nila ibibigay. Kaya ang ginawa namin, kasi marami na rin nagdadirect yung sabog tanim. Tapos kami naman na magtatanim na ng palay, magpupula na rin kami. Kaya ito ngayon ang mga prepared namin, may tubig na. Baka bukas lalagyan na lang namin ng palay. Pero nabanggit nyo na late na talaga itong pagtatanim nyo compared ng mga previous years. Kasi dati May 16 nagpupula na nga kami. Pero ngayon, nung umulan kasi ng medyo malakas, kaya nakapagpaararo na rin kami. Kaya ito ang ginagawa namin na, kasi kaming mga farmers, lang kami,
Naghihintay, nakadependa lang sa ulan. Pero mayroon delegasyon pero wala pa eh. Oo, kasi sa pag-ulan kasi Chris, alam naman natin na kapag natubigan yung mga sakahan, yung lupa, lumalambot, kaya sila nakakapag-araro. Dahil na rin sa epekto ng El Nino, hirap sila makapag-araro. Pero sir, sa tingin nyo, sasapat ba ba yung ulan kung sakali man na ganitong panahon, naka-land preparation na kayo? Kasi yung punla, hindi gaanong matakaw sa tubig yon. Pero naman itong yung patanim na ito, kailangan ng tubig. Pero mayroon naman pag umulan, malalagyan ng tubig itong irigasyon. Tapos mayroon naman kaming solar pump. Kasi pag uminit, lumalakas din ang solar pump, madam. Okay, maraming salamat po, Sir Rudy Ogoy. Nako, Chris, sabi rin ng National Irrigation Administration, sosuporta naman sila sa supply nga ng patubig sa mga magsasaka nang sa ganun nga ay hindi sila mapag-iwanan sa pagtatanim nga ng kanilang mga punla. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Dahil naman sa matinding buhos ng ulan, umapaw ang spillway na nagdurugtong sa 5 barangay ng Quirino, Ilocos Sur. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Maaraw at bahagyang kumukulimlim sa malaking bahagi ng Ilocos Sur, pero walang ulan. Kaya hiling ng mga magsasaka ang ulan para matulungan sila sa natutuyong pananim. Nagastos sa mamti ko. Nawanti todo na. Dapat tagdaltasag paminsan. Pero sa Quirino, Ilocos Sur, 2 magkasunod na araw na nakaranas ng ulan. Kaya't umapaw ang poblasyon patung Calao Spillway. To think na yung mga river dito is talagang connected sa Cordillera and sa Benguet. So, kunting ulan lang, pag-ulan lang, halos umapaw na din dito. May ginagawa daw kasi na bridge dito. Isa din sa reason na nag-cause ng pag-apaw ng spillway dito sa Quirino. Ang spillway ang siya nagsisilbing daanan ng mga residente patungo sa 5 barangay, kabilang ang Banuen, Malidig, Lamag, Patungkalaw at Patyakan. Kung umapaw naman, meron naman other way papunta sa 5 barangay na yon. Pero ito talaga yung pinaka-main nila papunta doon sa 5 barangays. Kaninang umaga, humupa na ang tubig sa spillway, ngunit patuloy pa rin ang monitoring na autoridad sa lugar. Sa Batanes, isinagawa ang clearing operations sa bumagsak na limestone rocks mula sa bundok sa bahagi ng kalsada sa barangay Nakanmuan sa bayan ng Sabtang. Nangyari ang pagbagsak ng mga bato mula sa bundok dahil sa malalakas na pag-uulan sa nakaraang 2 araw. Maayos na ngayon ang kalsada at nakakadaan na ang mga sasakyan. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Cellphone ng estudyante hinablot ng lalaking sakay ng motorsiklo. Insidente na hulicam. Nakatutok si Joan Punsoy, exclusive. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 4, Dagupan City, makikita ang isang babae na naglalakad sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa'y biglang dumating ang isang rider. Saka hinablot ang cellphone ng babae. Sinubukan pang habulin ng biktima ang motorista pero hindi na niya naabutan. Kwento ng barangay chairman, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi. Isa umanong nursing student ang biktima. Minomonitor nila and then tinitignan yung magandang pagkakataon kung paano nila hablutin yan. Nito lamang Mayo nangyari ang insidente pero meron na raw na italang kaparehong insidente noong Pebrero. Nung una, mayroon tayong 14 years old nag-aabang ng sasakyan ng jeep going Bunuan. Ayun, hinablot. Wala namang magawa yung bata, hindi rin mahabol dahil naka-single. Iisa itong common factor ng mga biktima ng hablot. Sila yung mga nasa kalsada at nakalabas itong cellphone habang nagtitext. Naglagay na ng mga CCTV camera sa barangay para makatulong sa crime prevention and solution. Pero ayon sa punong barangay, responsibilidad din ng publiko na mailayo ang kanilang sarili laban sa mga kriminal. Nakikita nila madaling mahablot kasi while walking yung victims, naglalakad, nagse-cellphone. So ang cellphone kasi parang inaabot mo eh. So easy to grab. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Samantala, kuha naman ito sa bahagi ng National Highway sa Sabuanan, Santa Lucia, Ilocos Sur, pasado alas 5 ng hapon. Maya-maya isang truck ang bigla na lamang lumiko at sumalpok sa isang rider. Naipit ang rider sa driver's side ng truck. Sugatan ng rider nagtamo ng bali sa paa at mga sugat sa katawan. Base sa pahay ng driver ng truck sa PNP, hindi gumana ang preno nito.
na siyang dahilan ng aksidente. Yung motor vehicle driver po natin is still conscious po siya nung dinala natin sa Candon City Hospital. And according to the driver po ng motor vehicle is mag-file po sila ng case. Muling itinaas ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Red at Yellow Alert status ang Luzon Grid ngayong araw, May 23, 2024. Nasa Red Alert status ang Luzon mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Yellow Alert status naman ang nakataas kaninang 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, 5:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. At susundan mamaya 10:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi, May 24. Dahil pa rin ito sa force outage ng 3 power plant sa bansa. Dahilan para numipis ang supply ng kuryente lalo na sa peak hours. Kaya payo pa rin sa mga consumer na maging responsable sa paggamit ng kuryente. Barangay Tapuak sa Dagupan City ginawang model ng DILG Region 1 sa waste management. Sundan sa report. Mula sa dating itsura nito, higit 2 dekada na ang nakalipas na madumi at mabaho. Ganito ng itsura ngayon ng dating Material Recovery Facility ng Barangay Tapuak, Dagupan City. Ginawa na itong gulayan sa barangay kung saan nakatanim ang iba't ibang klase ng gulay. Ito rin ang dahilan kung bakit hinirang ng DILG ang Barangay Tapuak bilang model ng waste management sa Rehiyon 1. Ang mga gulay na yan ay sa mga constituents, kung sino yung may mga gusto na na humingi, libre po yan. Mas maginhawa na rin daw ang mga residente ngayon dahil wala na ang nakakasulasok na amoy mula sa mga dating basura. Parang beautification din sa ating barangay. Wala na yung basura dito. Matagal ang problema. Inaayos na rin ang bagong MRF sa barangay, bagamat malaking hamon pa rin daw ang proper waste segregation mula sa mga residente. Hindi pa 100% na nasisegregate sa kabahayan. 50% pa lang yung nasisegregate. So yung 50% ay kailangang isegregate namin para siya namang makuha ng syudad. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, no-show pa rin sa munisipyo matapos ang Senate hearing kahapon. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Normal ang operasyon sa iba't ibang tanggapan ng munisipyo ng Bamban-Tarlac sa kabila ng kontrobersya na kinakaharap ng alkalde ng bayan na si Alice Guo. Hindi naman daw naantala ang mga serbisyo para sa mga taga-Bamban. Kahit na wala naman po mayors at the moment po sa munisipyo, pero nakikita ko naman po hindi naman po tumitigil yung sa serbisyo nila, yung tuloy-tuloy pa rin po, and I think that's important naman po. Ilang beses nagtungo ang news team sa tanggapan ng alkalde, pero paulit-ulit din ang sagot ng mga staff. Wala ang mayor doon. Hindi rin doon nila alam kung nasaan ang alkalde ngayon. Pinuntahan din ng news team ang bahay ng alkalde pero walang humarap sa amin. Ilang metro ang layo mula sa farm ng alkalde, nakatayo ang bahay ng 70 anyos na si Aling Josefina. Kwento niya, matagal na raw nakatira si Mayor Alice Guo sa kanilang barangay. Bata pa lang daw si Mayor Alice ay nakikita na niya roon. Minsan binibigyan kami ng damit, minsan nung anong ibibigay sa amin. Kasi muna kasing napunta doon sa namin, sa lupa namin. Kaya kami ang unang nakilala niya. Dito pa lamang sa municipal compound ng Bamban ay makikita na yung mga poster kung saan nakasulat dyan yung pagmamahal at suporta ng mga residente sa kanilang alkalde na si Mayor Alice Guo. Samantala, hinihintay pa rin ng Tarlac Police Provincial Office ang order na manggagaling sa DILG at Napolcom na nagtatanggal ng kapangyarihan kay Mayor Guo na pangasiwaan ng Bamban Police. Mula sa Bamban-Tarlac, kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, ilang mango contractor sa Calasiao, Pangasinan huminto ng mag-ani dahil sa bagsak presyong farm gate price nito. Narito ang report.
Malaki na ang lugi ng mga mango contractor mula Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan dahil sa bagsak presyong farm gate price na nasa 10 hanggang 15 pesos lang per kilo. Ang ilan, itinigil na ang pag-ani. Hinahayaan na lang na malaglag hanggang sa mabulok ang mga mangga. Mas mataas daw ang gasto sa pag-ani kaysa sa kikitain kung maibenta man ang mga ito. Yes, kasi may standard size po sila ngayon at the same time. Hindi katulad ng mga past years na 2021, 2022, kahit anong ipasok mo pwede. Ngayon dahil sa oversupply, namimili na rin sila. Hindi na rin umano basta-basta tinatanggap sa mga planta ng fruit juice ang mga aning mangga. Kaya marami ang nabubulok at itinatapon na lang. Kuminto na ako sir kasi yung huling harvest ko, hindi ko na naibinta. Samantala, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, inaasahan ang unti-unting pagtaas ng farm gate price ng mangga dahil patapos na ang harvest season. Yung harvest medyo pa konti na, hindi kagaya dati na sabay-sabay. Mostly hindi na sa storage sa binibenta kaagad ng mango. Sa tulong ng Department of Agriculture Region 2, na ibebenta ng mango growers ang mga inaning mangga. Ayon sa Agribusiness Marketing and Assistance Division ng DA, kasama sa tututukan nila ang marketing sa produkto ng mga magsasaka bukod sa kadiwa on wheels, lalo na kung marami ang supply. Hinimok naman ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa local DA para matulungan sa pagbebenta ng mga ani. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Philippine Army gumamit ng close air support para puntiryahin ang mga NPA sa Dipakulaw, Aurora. Nakatutok si CJ Turida. Nagdulot ng pangamba sa mga residenteng nasa evacuation center ang malalakas at sunod-sunod na putok ng baril Martes ng gabi. Ito ay mula sa engkwentro sa pagitan ng 91st Infantry C. Nagtala Battalion at hinihinalang miyembro ng New People's Army. Isang sundalo rin daw ang nasugatan na nasa maayos ng lagay ngayon. Pero paglilino ng Philippine Army, walang dapat ikatakot ang mga residente dahil kalkulado ang isinagawang airstrike ng militar. Sapagkat meron po tayong target location ng mga kalaban po natin at yung mga civilians po natin, huwag po sila mag-alala sapagkat po kiniklear po muna namin yung areas doon na sinisigurado po na wala pong madadamay na civilian. Sa press briefing, magkasunod na engkwentro ang naitala sa mga barangay ng Toytoyon at Barangay Salay sa bayan ng Dipakulaw. Kaugnay niyan, nagpapatupad ng checkpoint ang PNP sa mga piling lugar. Kung may mga nakikita po kayo na mga kapulisan na nagsasagawa po ng checkpoint, iyan po ay regular naman po nating ginagawa. Nagdagdag lang po tayo at naging high-risk checkpoint dahil nga po dito sa nangyaring engkwentro po dito sa ating bayan. Nagpapatuloy pa rin ang clearing operation ng mga sundalo kung saan naganap ang engkwentro. CJ Torida, One North Central Luzon. Letran Lady Knights babawi laban sa Benilde Lady Blazers sa Game 2 ng Women's Volleyball Finals. Narito ang report. 2012 pa nang huling makatuntong sa finals ng Women's Volleyball Tournament ng NCAA ang Letran Lady Knights. Kaya malaking hamon daw ang pagkapasok nilang muli sa finals ngayon dahil sa kakulangan nila ng championship experience. Idagdag pa na ang katapat nila ay ang undefeated Benilde Lady Blazers na naghahangad ng 3-peat ngayong season 99. Sa Game 1 noong nakaraang linggo, winalis ng Benilde ang Letran sa 3 sets lamang. Para sa akin hindi siya okay kasi di namin na-execute ng maayos yung tinay namin nila Coach O. Siguro po nagmamadali po kami sa bawat point na kailangan pag pinalo para patay na agad. Sabi ng Lady Knights, kung ano ang kanilang kakulangan sa height at experience, babawiin naman nila sa sipag at puso. At yan ang ibubuhos nila sa Game 2. Well, first, we have to show character first, rejoice, enjoy, and go back to the fundamentals. Abangan ang Game 2 ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa darating na linggo, May 26, alas 12 ng tanghali, live sa GTV. CJ Torida, One North Central Luzon.
Mga kapuso, sa buong mundo, pangatlo ang cervical cancer sa mga nangungunang uri ng cancer na dumadapo sa mga kababaihan. Pero ang hindi alam ng marami, ito pala ay highly treatable disease. Kaya para pag-usapan ng Cancer Awareness Program, makasama natin si Mr. Francisco De Vera Jr., ang Regional Program Manager on National Integrated Cancer Control Program ng Center for Health Development sa Region 1. Mr. Francis, magandang hapon po sa inyo at unang tanong po siguro, ano ba yung cervical cancer in layman's term at ano ba yung mga risk factor para magkaroon ng ganitong uri ng cancer ang isang babae? Actually, Sir Chris, no, ang cervical cancer ay cancer na nandun po sa ating mga reproductive organ at tinatawag po nilang doon po sa kwelyo po ng matres. Maraming factors po, lalo sa mga kababaihan para magkaroon po ng cervical cancer brought about by the human papilloma virus. Okay. Para maiwasan po iyan, dapat po iwasan po natin ang pagkipagtalik po ng masyadong murang edad at pagkakaroon po ng anak at ng masyadong bata. Pangalawa po, dapat po ay yung pagtatalik po ng marami at multiple partners pong tinatawag natin. Kung ikaw po ay gumagamit po ng contraceptives for more than 5 years, dapat po magpa-pap smear ka na, baka mamaya meron na palang problema doon sa cervix po natin. Kung ikaw po ay naninigarilyo at may exposure na po doon sa mga sexually transmitted diseases, ayun po ay mga tao po na prone sa magkaroon po ng cervical cancer. Sir Francis, nabanggit nyo ito ay dulot ng virus, pero paano yung detection? May tatlong paraan po para malaman natin kung meron pong human papillomavirus yung babae. Unang-una po, nandiyan po yung HPV DNA test na tinatawag nila at ginagawa po natin sa mga hospitals na po natin, sa R1MC, sa ITRMC, saka Mariano Marcos Memorial Hospital. Pangwala po ay yung tinatawag natin pap smear. Tapos, yung pangatlo po yung VIA, yung visual inspection with acetic acid. Okay. Ito po ay isang uri ng cancer na highly treatable or pwede pong magamot. Sa paano paraan po? Kasi sir, ang cervical cancer kasi usually at early stage hindi napapakita yan ng symptoms. Okay. Pag yung bukol ay lumalaki na, well, you can do surgery or operation at pag lumaki na yung bukol ay radiation at na kaagad chemotherapy. It's very treatable kasi over sa other type of cancer. Siguro mensahe natin sa publiko, lalo na pati pala mga bata ay involved dyan sa kampanyang ito. Ano po ang mensahe natin sa kanila? Paggamit po ng protection, yung sa condom. Kasi ang condom kasi hindi lang naman ang pinaprotektahan natin ay yung pag-spread ng human papillomavirus and even other diseases of sexually transmitted. And of course, yun nga po, magpabakuna po ng HPV. Encourage ko po lahat ng mga babae na may edad na siyam hanggang 14 years old ay dapat magpabakuna na po kayo ng HPV at available po lahat po sa ating mga health centers. At ito po ay libre po. Alright, maraming salamat. Nakasama po natin si Sir Francis De Vera Jr., ang Regional Program Manager on National Integrated Cancer Control Program ng CHD Region 1. Maraming salamat po. Thank you, Sir Chris. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang gold trading store sa Itogon, Benguet, nilooban ng mga kawatan mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng ginto at pera tinangay. Tutukan sa report. Pinasok ng 5 hindi pa nakikilalang kawatan ng isang gold trading store sa Barangay Ukab, Itogon, Benguet. Kwento ng may-ari, gabi nang biglang pumasok ang mga sospek na armado ng mga baril. Nakasuot daw ng hoodie at face mask ang mga sospek. Pinadapa raw ang kanyang mga kasamahan habang siya ay sinabunutan papasok sa kwarto upang kunin ang mga nakatagong ginto at pera. Inabot lang daw ng 10 minuto ang panluloob, saka mabilis na tumakas ang mga sospek. Yan nga lang, may mask sila. Pero may namumukhaan kami kung if ever makita namin sila, pwede namin ma-identify.
Ayon sa PNP, halos 1 kilo ng ginto at 600,000 pesos na cash ang nakulimbat ng mga kawatan. Aabot sa mahigit 4 na milyong piso ang halaga ng lahat ng mga ito. Ayon sa pulisya, posibleng dati ng parokyano ng shop ang mga suspect. Nagsasagawa na rin ng backtracking ang PNP sa mga CCTV footage. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Nire-review po natin yung mga CCTV cameras na might pwedeng magamit natin na baka sakaling nakuha nila yung pagdaan ng mga suspects po natin sa area po nila. CJ Torida, One North Central Luzon. Pasintabi po sa mga maagang naghahapunan, isang pusa na may nakatarak na kutsilyo sa muka ang nakita sa Nueva Ecija. Ayon sa uploader na si Wency Dudural, napansin nila ang pusa sa San Jose City Public Market. Ilang nagmagandang loob naman ang sinubukang i-rescue ang pusa kasama na ang ilang staff ng public market, pero naging mailap daw ito kaya hindi nila nahabol. Natanggal din ang kutsilyo sa pusa habang pababa ito ng hagdan at saka tumakbo palayo. Patay ang 2 katao sa banggaan ng truck at sasakyan sa Cauayan City, Isabela. Yan at iba pang balita ang tinutukan ni Jeric Pasilyao. 2 ang patay habang 2 pa ang sugatan sa mga sakay ng MPV matapos makasalpukan ng isang 10-wheeler truck sa National Highway ng Cauayan City, Isabela. Sa investigasyon ng Cauayan City Police, kinain ng MPV ang linya ng truck kaya sila nagsalpukan. Sa lakas ng impact, nahulog ang sasakyan sa palayan. Parehong nakaligtas ang mga driver ng MPV at truck na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide at serious physical injuries. Nasawi ang isang Indian national matapos mahulog ang sinasakyang garong o kolong-kolong sa bangin sa barangay San Fernando, Nueva Vizcaya. Ayon sa PNP, nawalan daw ng kontrol sa manibela ang 23 anyos na driver kaya nagdire-diretso sa bangin na may 5 metrong lalim. Maniningil lang daw sana ito ng mga pautang ng maaksidente. Hustisya ang hiling ng pamilya ng mag-asawang senior citizen sa barangay Wagud, Pinukpuk, Kalinga. Ito'y matapos daw silang pagtatagain ng 24 anyos na kainuman. May nasabi raw ang lalaking biktima na hindi nagustuhan ng sospek na pinag-ugatan ng krimen. Arestado naman ang sospek na isang magsasaka at na-recover din ang itak na ginamit sa krimen. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Dalawamput-limang barangay ang lumahok sa kauna-unahang Dragon Boat Cup sa Gataran, Cagayan. Sunod sa ritmo ang pagsagwa ng bawat Dragon Boat racer. Hindi nila alintana ang sikat ng araw, mauna lang sa finish line. Importante ang koordinasyon ng bawat paddler. Sa huli, nagkampyon ng barangay na Siping. Bahagi ang Dragon Boat Race ng 401st Founding Anniversary sa Gataran. Pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo, nanalong Miss Universe Philippines 2024. Tuhayan sa report. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Si Chelsea Manalo na pambato ng Bulacan ang bagong Miss Universe Philippines. Kinoronahan siya ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel ng Cainta. Si Atisa Manalo ng Quezon Province ang second runner-up. From Baguio si third runner-up Tara Valencia at fourth runner-up si Cristelyn McGarry ng Taguig. Alay raw ni Chelsea ang pagkapanalo sa kanyang mga magulang na tumulong at sumuporta sa kanyang pageant journey. When they announced my city, my province, I instantly thought about my parents. I know that this was not just my dream, but also their dream to be Miss Universe Philippines. I always have this dream of actually looking at myself in the mirror of wearing that sash and that crown. So when they announced my province, I couldn't feel anything, like literally, and I'm really happy to be here. Half-American si Chelsea. Humanaw na raw ang kanyang ama at lumaki siya sa kanyang stepfather. Ilan sa highlights ng Coronation Night ang opening number ng mga kandidata kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. at ang kabugera performance ng drag queen na si Marina Summers sa swimsuit competition. Inirampa ng top 20 candidates ang kanilang metallic copper swimwear sabay sa performance ng OPM band na Lola Amor.
Poise and Grace naman ang pinamalas ng top 10 sa evening gown competition habang hinaharana ni Thai actor Rin Metawin. Sa mga gustong balikan ang highlights ng Miss Universe Coronation Night, mapapanood this Sunday, May 26 ang delayed telecast sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.